Huwag po, please. Naiiyak sa takot na sabi ko. Sorry, Ma'am Elsa. Sabi ni Greg. Nakatayo lang siya sa harap ko at halatang nagulat sa reaksyon ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hawakan. Umiiyak na sabi ko. Love Me Unfiltered presents Office Romance, si Miss Sungit at ang poging security guard. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elsa. 32 years old, single, maganda ang career. May sariling bahay, sasakyan at ipon sa bangko. Pero wala akong pamilya. Wala ring kaibigan at never pang nagka-boyfriend. Hindi dahil wala akong time, kundi dahil hindi ako madaling lapitan, lalo na ng mga lalaki. Good morning, Ma'am Elsa! Masayang bati ng security guard naming si Greg. Bago lang siya sa department namin. At hindi gaya ng ibang security guard sa opisina, may itsura siya at mukha pang bata. Siguro nasa late 20s or early 30s lang siya. Ma'am, for you po. Sabi niya sabay abot sa akin ng isang tasang kape. I don't drink 3-in-1 coffee. Walang emosyong sagot ko at nagdiretso na sa paglalakad papasok ng opisina. Sa totoo lang, ayokong nakikipag-usap sa tao. Mas sanay ako na may distansya, may pagitan, may pader. Sa trabaho, kilala ako bilang isa sa pinakamahusay. Magaling, matalino, walang palya. Pero isa rin ako sa kinaayawan ng lahat. Bukod kasi sa suplada, masungit din talaga ako. Pero ginagawa ko lang naman yun para protektahan ang sarili ko. Good morning, Ma'am Elsa! Bati na naman ni Greg. Nagkape ka na? May extra ko rito. How many times do I have to tell you hindi nga ako umiinom ng 3-in-1 coffee? Naiiritang sabi ko. Hindi naman to 3-in-1. Brewed coffee to from Starbucks. Sweldo ngayon eh. Nakangiti pa ring sagot niya. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil pilit niya nang inilagay sa kamay ko ang kape. Wala na tuloy akong nagawa kundi tanggapin na lang. Hindi ko alam kung bakit sobrang bait niya sa akin. Kahit kasi ilang beses ko siyang sungitan, hindi talaga siya sumusuko. Araw-araw may maliit siyang effort. Nandyan yung bibigyan niya ako ng kung ano-ano at yung laging tanong niyang, Ma'am, kumain ka na ba? O kaya, Ma'am, ingat ka po sa pag-uwi. Pero isang araw, napuno na ako. Greg. Yes, Ma'am. Pwede bang tigilan mo na to? Alin po? Naguguluhang tanong niya. Yung pagiging mabait at pagbibigay sa akin ng kung ano-ano, hindi mo ko kailangang asikasuhin. Sandali siyang natahimik. Hindi ko naman ginagawa yun kasi kailangan. So bakit mo ginagawa? Gusto lang kitang pasayahin. Sabi niya habang diretsyong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong tawag sa naramdaman ko pero parang tumalon yung puso ko sa mga sinabi niya. Ganon talaga siguro kapag may taong concern sa'yo. Pero ayoko ng ganitong pakiramdam. Kaya pinili ko na lang umiwas. Pero kahit anong iwas ko, hindi pa rin siya tumitigil. Hanggang isang gabi, late ako natapos sa trabaho at ako na lang ang naiwan sa opisina. Habang naglalakad ako sa madilim na hallway,
Bigla kong naramdaman ang kamay sa balikat ko. Huwag po, please! Naiiyak sa takot na sabi ko. Sorry, Ma'am Elsa! Sabi ni Greg. Nakatayo lang siya sa harap ko at halatang nagulat sa reaksyon ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Oh, huwag mo kong hawakan. Umiiyak na sabi ko. Hindi siya nagsalita. Hindi na rin niya ako ulit hinawakan. Hinayaan niya lang ako na pakalmahin ang sarili ko. Okay ka na ba? Mahinang tanong niya. Tumango ako. Sorry, hindi ko alam na matatakotin ka pala. Pero wala namang multo rito. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ako takot sa multo. Saan pala? Wala, hindi mo maiintindihan. Pabulong na sabi ko. Mula noon lalo pang naging matyaga si Greg. Mas napadalas ang pagbibigay niya sa akin ng kape, pagkain at kung ano-ano. Araw-araw din siyang nagtatanong kung pwede niya ba akong ihatid sa bahay. Pero hindi ako pumapayag. Hanggang isang araw, ako na ang kusang lumapit. Greg, gusto mo bang sumabay sa akin mag-lunch? Ngumiti siya, parang hindi makapaniwala. Talaga? Siyempre naman. Sa totoo lang, hindi madali para sa akin na maging close kay Greg. May mga araw na tahimik pa rin ako, pero iniintindi niya ako at hindi siya umaalis. Greg, may aaminin ako. Mahinang sabi ko. Ano yun? Okay ka lang ba? Nakangiti pero halatang nag-aalalang sabi niya. I'm a victim of sexual assault. Ha? Anong ibig mong sabihin? 12 years old lang ako nang pagsamantalahan ako ng tito ko. Naluluhang pag-amin ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi galit, hindi gulat, kundi lungkot ang nakita ko sa mga mata niya. Yun ang dahilan kaya ayoko makipagrelasyon. Ayoko ng kahit anong physical contact. Tumingin siya sa mga mata ko ng diretsyo. Mahal kita, Elsa. Kahit ano pa ang nakaraan mo. Sabi niya bago huminga ng malalim. Handa akong maghintay na mahalin mo kahit gaano pa katagal. Napaluha ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may taong tanggap ako. Pero hindi pala madali ang maghilom. May mga araw na bumabalik ang takot ko. May mga pagkakataon na gusto kong umatras. Pero hindi ako iniwan ni Greg. Sinamahan niya ako. Pinaramdam niya sa akin na ligtas ako. At hindi niya hayaan na may manakit sa akin muli. At unti-unti, natuto kong magmahal ng walang takot. Greg, ngumiti siya. Yes? Nag-alangan ako, pero this time, hindi ako umatras. Dahan-dahan, hinawakan ko ang kamay niya. Halatang nagulat siya, pero hindi siya gumalaw. Salamat, sabi ko, halos pabulong. Salamat para saan? Sa pagtanggap mo sa akin, sa pagmamahal mo, nakangiting sabi ko. I love you, Greg. Ngumiti rin siya. I love you too, Elsa. Doon ko na-realize, hindi lang pala sa pisikal na susukat ang pagmamahal. Hindi pala kailangang magmadali.
Hindi kailangang maging buo agad. Minsan sapat nang may taong handang samahan ka habang unti-unti kang naghihilom. Yung taong tatanggapin at mamahalin ka ng buo kahit gaano pa kadilim ang nakaraan mo.